Ngayon naman, dumako na tayo sa Pag-asa DOST at alamin na natin na magiging panahon for the rest of the day. Hatid yan sa atin ang ating weather lover na si Amor La Rosa. Amor, magandang umaga at happy anniversary sa Panahon TV. Maraming salamat, Sandro. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Amor, at happy anniversary sa Panahon TV at good morning din sa inyong mga viewers. Maraming salamat, Mr. Pura. Ito naman kahapon, bago magtapos ang araw, nakalabas na nga ng ating PAR. Ito nga low pressure area na binantayan din natin simula nung linggo. Ngayon naman, meron kayong panibagong namataang low pressure area. So sa mga oras sa ito, nasaan na ba yung LPA na yan at ano ba ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Martes? Nakalabas na nga yung ating low pressure area na binabantayan dito po sa West Philippine Sea kahapon. Ito po ay papunta na po dyan sa area ng Vietnam. Sa ngayon, meron tayong panibagong isang low pressure area na namataan. Subalit nasa labas pa naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay tinatayang nasa layong 1,210 kilometers silangang bahagi po yan ng Mindanao. At ito po ay malayo pa upang makaapekto sa anumang bansa. Sa ngayon, yung ating Intertropical Convergence Zone, ang siyang ating dominanteng weather system, ito po ay nagdadala ng kaulapan sa malaking bahagi po ng Palawan, Visayas po at Mindanao. Dahil po dyan, ang Palawan, Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng maulap na papawirin na kung minsan ay may mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat at pagkulog. Dito po sa atin sa Metro Manila, maaliwalas pong panahon natin, manipis lang po ang ating kaulapan at pagsapit ng hapon ay nagiging maulap po tayo at may mga chances po ng mga localized or mga isolated na rain showers at thunderstorms. Ganun din po sa natitirang bahagi po ng ating bansa. Mr. Pura, gaano ba kalaki ang chance na maging bagyo itong low pressure area na binabantayan natin? Paano ba yung magiging track nito sa mga susunod na oras? At eto, if ever maging bagyo nga, itong sama ng panahon na yan, ano bang ipapangalan natin dito? Sa ngayon, maliit pa ang chance niya maging bagyo dahil isa pa lang yan low pressure area at pag ganyan pong low pressure area, hindi pa po organized ang kanyang circulation, maaari po yan mag-relocate o lumipat pa ng lugar at paglipas po ng mga araw ay tataas po ang mga chances niya o ang chances niya na maging bagyo. Sa ngayon po, ang ating bagyo na susunod ay papangalanan nating Odette o yung ating pang-15 bagyo sa taong ito. Okay, so ayan po mga kababayan, after po ni Bagyong Nando ay inaantabayan kung mabubuo na ba itong si Bagyong Odette. Kaya po tutok lamang po sa Panahon TV. Mr. Pura, dahil patuloy sa pag-iral itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone, mga ilang araw na nga ito na nakaka-apekto dito sa ating PAR. Meron ba itong epekto dito sa ating sea condition? Ano ba ang lagay ng ating mga karagatan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao area? Yes, Amor, merong epekto yung ITCZ natin. Pag meron tayong mga thunderstorms or mga kaulapan, maaari po yan magdala ng malalakas na hangin, maaari pong magpalakas ng ating mga pag-aalon. Sa ngayon, wala naman tayong nakataas na gale warning. Subalit yun nga po, pag meron tayong mga thunderstorms, maaari po yung magpalakas ng alon. So ang ating pag-aalon sa baybaying dagat ng kabuuan po ng ating bansa ay nasa katamtaman lang po or nasa banayad hanggang katamtaman mga pag-aalon ng ating mararanasan. Kaya para po sa ating mga kababayang merong po maliliit na sakyang pandagat, lalong-lalo na itong mga kababayan natin na mga ngisda, kahit po walang nakataas na anumang gale warning sa anumang baybay ng ating bansa, doble ingat pa rin po sa inyong pagbabiyahe o paglalayag. At Mr. Pura, dagdag kaalaman naman para sa ating lahat, meron bang pagkakataon na kung saan itong nagkakaroon tayo ng thunderstorms, merong mga pagkidlat at pagkulog, anumang nararanasang rain showers o anumang mga pag-ulan? Ano ba ang tawag sa ganitong senaryo at ito ba ay nangyayari dito sa ating bansa? Posible yan, Amor. May nangyayaring ganyan po sa atin dito. Isang halimbawa dyan, pag yung ating localized thunderstorms ay nagpapaulan lang sa ibang bahagi ng lugar at napapansin po natin o nakikita natin yung kaulapan niya at meron na po yung kulog at kidlat na naririnig natin. Pwede rin po na medyo manipis lang yung pag-ulan na nadala or na-accumulate ng ating thunderstorm. Subalit meron na po yung electrical charges, maaari na po yung mag-create ng mga kulog at kidlat, subalit wala pong mga ulan. At meron din tayong tinatawag nga na dry thunderstorm. Yung pong ating dry thunderstorms ay pag mainit po yung ating surroundings, yung ulan po niyan ay nag-evaporate po bago pumatak po sa atin or bago po umabot sa atin. So hindi na po siya nakakaabot sa atin as form as ulan. Ganun din po yung ating mga hail. Pag hindi po yan natunaw, ay dumarating po yan sa atin as hail. Pero since po mainit po yung ating kapaligiran, natutunaw po yan bago po tumama sa atin. Ayan po, idagdag po natin sa bagong kaalaman itong dry thunderstorm na kahit po merong mga pagkidlat o pagkulog, kapag po may tinatawag tayong thunderstorms ay wala naman po o napakakonti lang po ng nararanasan mga patak
Ay maraming salamat Mr. Alvin Pura sa ibahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, para po sa ating mga kabayan. Bagamat sumisikat po ang ating araw at maliwalas po ang ating panahon, ugaliin pa rin po natin magdala ng anumang pananggalang sa ulan dahil po napapadalas po ang ating mga thunderstorms at mga localized na mga pagulan. Natunghan nga po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako pang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.